Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa gabing ito, buhay po ang Diyos. Amen po. Lakas po natin kahit po tayo ay kakaunti, no? Buhay po ang Diyos. Amen. Ayan, punong-puno na po ang dambana. Buhay po ang Diyos. Sabi nga po, bagamat hindi pa po tayo karamihan, subalit atin po ang kinin, maya-maya lamang puno na po ang dambanang banal. Amen po ba? Amen po. At sabi nga po, mapapalad po tayo na sa sandaling ito ay tinawagan, pinili at higit sa lahat tumugon sa panawagan ng Ama. Amen po ba? Amen po. Napakapalad po natin sapagkat sa oras na ito, muli po ay makakaniig natin ang banal na Espiritu at marinig ang kanyang mga banal na salita sa pamamagitan po ng ating minamahal na Apo Conching. Kanina nga pong gawaing tanghali po, no, natandaan ko po, tinura ng banal na Espiritu na pahalagahan po natin yung oras na tayo po ay pinili at tinawag ng ating Panginoon. Amen po ba doon? Amen po. Dapat po pahalagahan natin po ang mga oras na iyon sapagkat hindi naman po sa tuwina nga po iyon ay nagaganap sa ating buhay. Nakatotohanan po, yun ay nagbibigay sa atin ng kalakasan, pag-asa, at paglalim po ng ating pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Amen po. At sa gabi pong ito, bago po tayo magsimula ng ating pagbabahaginan ng kadakilaan at kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay, ay muli po, sa tuwing ako po ay nagpa-facilitator, lagi po akong humihiling ng awit, no? Ito po ay bahagi sa akin sa pamamagitan po ng inspirasyon ni Kuya Berhel po, yung ginagawa pong recollection sa mga bata na binahagi ko po sa inyo noon, mga ilang beses na rin po, gawain po ng gabi, kung saan ito po yung closing song na ginagawa sa mga bata, na patotoo po at katotohanan na sa ating buhay, wala pong dapat ipangamba sapagkat meron tayong tunay na kaibigan na sa atin ay nagmamahal. At sino po iyon? Ang Diyos na buhay nating pinaglilingkuran. Amen po ba? Amen po. Kaya po mga kapatid, hinilingan ko po ulit ang ating kapatid na aking po tatawagin na awitin po ito. Kaya po binibigay ko po sa inyo, palakpakan po ng buhay na Diyos sa ating Nanay Mirna Andrada. Purihin at dakilain ng Ama. Muli po, walang hanggang pasasalamat sa iyo, Panginoon, na sa araw na ito ay niloob mo na muli ay makatindig ako sa harapan at gaya ng dati, ikaw ay maalayan. Nawa, Ama, malugod ka po sa bawat pag-aalay naming mga anak mo. Amen. Buhay po ang Diyos! Di po ba parang ang dami-dami natin? Nais ko pong pasalamatan ng Panginoon at ang anak na Teacher May, salamat na sa bawat sandali. Alam mo, anak bunso, kaninang umaga pa ako. Kung papaano nga po, magbabahagi po muna ako, anak, okay lang, habang hinihintay natin yung mga kapatid natin, magbabahagi muna ako ng karampot. Alam niyo po, talagang pagdamandama mo ang presensya ng Panginoon, walang bali sa iyo kahit ilan lamang tayo dito. Amen po ba? Dahil kung paano nga tinura ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, hindi sa panamihan, kundi kung ano yung katotohanan na nararamdaman mo sa puso mo. Alam niyo po, kaninang umaga pa, ako'y talagang tamang-tama ako ng mga mensahe ng Panginoon. Maging sa pagdulog ng anak ng kapatid na Bunso Anali, kung paano nga yung ating mga kahinaan at karupukan, at pag-upo ko rin po sa tabing yaon ng aking angel, sa pamamagitan ng katauhan ng ating minamahal na Apo Conching, na kung paano tayong lahat ay mapalad na napilit na hirang. Ako po araw-araw namimensahihan ng awit na walang tono sa katauhan ni Mami Beth. Nung una po, ito pong linggong ito, muli po talagang batid mo po, Ama, ang panghihingi ko po ng kapatawaran. Damandama ko po ang aking pagkukulang at buong galak at katotohanan ang pagdulog ko sa iyo. Damang-dama ko po ang bawat dumulog, ang bawat salita at katagang binitiwan mo, higit mula sa kinalugdan mo bilang aping minamahal na Apo Conching, ay tunay namang buhay na buhay ka. At sa pamamagitan ng mga salita mong may pag-ibig
ay naipadadama mo sa amin kung saan kami nagkulang at kung ano ang aming mga pagkukulang sa iyo. Salamat po, Ama. Bakit ko po nasambit yun? Noong pong nakaraang 2 linggo, mula Lunes hanggang Sabado at sa araw ng gawain, ay nagpapaligsahan kami ng galak ng anak na bunso at ang kapatid na Pilar kung papaano walang humpay ang pagtawag ng Ama sa pag-awit at sa araw ng gawain ay umaga't hapon. Nagmemensahe kanina ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo. Huwag tayong makampante. Huwag tayong mahirati na akala nga natin, tama na yon. Ramdam na ramdam po ang pagkalinga sa akin ng banal na Espiritu sapagkat sa pag-upo ko sa tabi ni Mami Beth, kanina ka pa tinatawag ng Ama at ang wika niya, wala nang sumisigaw na buhay siya. Siguro po napapansin po ninyo pagtapos na po yung nagjo-joyful, hindi ko po mapigil ang puso kung isigaw na buhay ang Diyos. Amen po ba? Sadyang napakabuti ng Panginoon sapagkat yung mumunti nating pag-aalay ay nalulugod siya. At habang nagsasalita po ang kapatid na Beth sa tabi ko, iba na po yung nararamdaman ko noong isang araw. Ang sabi ng Ama, pinalaya ka na niya sa pagsagampanin mo bilang choir, subalit nahuhuli ka pa. Kanina ka pa tinatanaw ng Ama sa pamamagitan ng kapatid na yung facilitator kanina, subalit wala ka pa. Alam niyo mga kapatid, sa dating buhay ko, nung ako po ay umaawit, yun po ang hanap buhay ko, ayoko pong nagsasalita, pag-iilan lang po yung tao. Yun po ang kaibahan ng tao sa dulot ng Diyos. Kapag dulot ng Diyos, walang bali sa iyo kahit ilan ang nakikinig. Kapag alam mo na ang ibabahagi mo sa mga kapatid mo ay kapaki-pakinabang. Amen ba, anak? Kaya po, siguro, kaninang umaawit ang anak na bunso, pinagnilayang ko rin po ito. Ang awit na ito'y 3 araw ko nang pinapasadahan bago ako umalis ng tahanan. At may pabali-bali pang aking katawan at lumuluha. At sa bawat tema ng ating mga kapatid na binibigay ng Diyos, huwag kang malumbay sa mga pagsubok. Nariyan ang Ama, itataas ka niya, sumandi ka sa kanyang balikat. Ninamnam po ba niyo yung awitin ni kapatid na Ana di kaninang umaga? At pagkatapos, kakaiba pa yung tugtog. Sabi ni Mami Beth, naku, ano ba yun? Tape ba yun? Ano ba yun? At ang pagkakaawit din naman ng anak na Annalie ay tunay namang hindi ko kayang ipaliwanag. Sabi ko sa sarili ko, walang pasubali talaga, Ama. Hindi tao ang pinatatawag mo kanino mang anak mo natitindig sa harapan. Bakit po? Sa pagmimithi ko, kahit ako'y nahuhuli, mithing-mithi pa rin po akong makapag-alay. Na hindi ko dating ginagawa, na arong ako'y magpadama doon sa facilitator. Nakikita ako pero parang hindi ako nakikita. Samantalang kapag ako'y nakakatupad doon sa tama at takdang oras na gusto ng Amang naririto ako at iniiwan ko yung bilang katauhang gampanin sa tahanan, nakaupo pa lang ako, mayroong abisa na, Nanay, una po kayong aawit. Alam niyo mga kapatid, napakasarap pong pahalagahan yung dulot ng Diyos. Habang umaawit po ang anak na Annalie, nagsasalita si Mami Beth, ang sarap, ang suwabe ng awitin. Ako'y malamig naman ang paa ko at panayang hingi ko ng tawad sa Diyos habang galak na galak akong nakikinig sa aking kapatid. Sabi ko pa, minsan Ama, ginagamit mo rin po ako na magsalita sa kapatid kong bunso. Kumanta ka ng kumanta, anak. Dahil tinura ng banal na Espiritu yan sa katauhan ng mahal na Apo. Huwag tayong matakot, huwag tayong mahihiya kahit anong oras mag-alay tayo ng awitin, kahit karampot lang. Sapagkat sa pamamagitan ng awitin, na bukal sa ating puso ay nalulugod ang Panginoon. Pagdaka, karaka-raka, 1 linggo, sobrang lumbay ko. Totoo yun na ikaw din. Subalit ikaw, at least 3 beses ka ginamit ng Ama
Purihin ng Diyos. Tandang-tanda ko nung isang araw na nagbabahagi ako. Salamat po, Ama. Mga kapatid, salamat po sa Ama na sa panimulang araw ng linggo, Lunes, ako'y ginamit niya sa pamamagitan ng pag-aalay ng awitin. Sabi ko nga po, ikako, kahit 2 beses lang isang linggo, ay narinig naman ng Ama sapagkat ito yung pangalawang beses. Alam niyo po, mga kapatid, nararamdaman po ba ninyo yung pag nagmimithi kayo, nanlalamig ang buong katawan ninyo? At kapag umuwi kayo na hindi nyo nakamtan yung pagmimithi ninyo na makapag-alay, para kayong lantang gulay. Kanina po habang nagme-mensahe ang banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, walang kamalayan si Mami Beth habang pinipiga ko yung kamay niya. Parang talagang damang-dama kong ako ang kinakausap ng Ama. Damang-dama ko, mga kapatid, na pinalaya ako sa ibang gampanin. At pinagbigyan niya ako sa aking mithiin, sa aking kahilingan. At nung minsan ay naalaala ko na parang sa kagalakan ko ako'y nakapangako na sa pamamagitan ng bawat araw na paghahandog. Subalit, damang-dama ko yung kakulangan ko sa linggong ito. Na kung kailan nagdudumali, saka pinakikita sa akin ng kalaban yung mga bagay na dapat ay iwanan ko na. Samantalang kung sa puso ko, Ama, kapag hiniling ko po'y ganito, Ama, patnubayan mo po ako, gabayan mo po ako, matapos ko po ang gampaning ito, at gamitin mo po ako sa kaukulang nasa mo para sa akin. 11:30 pa lang tapos na, makapag-aawit pa ako ng kahit walang tugtog dahil ang sabi ko sa sarili ko, dun sa maliit na altar, Ama, hindi man po ako palaring matawag ninyo at ibang kapatid ko, nakapag-alay na po ako sa inyo. Subalit ito pong linggong ito, maliban ng Lunes, hindi na po ako nakaawit sa altar, hindi pa rin po ako natawag. Kaya purihin at dakilain ang Panginoon Diyos. Napakasarap marinig ang salita niya sa bawat araw. Subalit sapat na nga po ba yung sabihin kong masarap? Kaya nga po, mga kapatid na minamahal, bagamatiilan po tayo kung paano, isa pa ito sa narinig kong mensahe ng banal na Espiritu kanina sa katauhan ng mahal na Apo, na kung paano maigting na panalangin na may katapatan sa Ama. Na kung nagmimithi kay tumupad ka at huwag pabayaan na maagaw ka ng bilang pagkatao mo. At salamat din sa katauhan ng kapatid na Mami Beth, wala po akong pagdaramdam, kundi damang-dama ko po ang pag-akay ng Ama. Sapagkat sabi ko nga kay Bunso, alam mo anak, pag umaawit ka na nanginginig at tumutulo ang luha, damang-dama ko na sa pamamagitan ng pag-aalay mo ay naiibsan kung ano man yung iniluluhog mo sa Ama. At ganun din po ako. Sapagkat kung paano nga po sa bawat araw, ang mga alagad ay nagbabahagi na lahat kami ay may pinagdadaanan. Na bagamat hindi mabanaag sa mukha, ay kanya-kanya ng pinagdaraanan. Subalit kung sa bawat araw ay ibabahagi na lamang ng may luha, ay parang hindi nakalugod-lugod sa Ama. Kaya po, magdalangin na lamang po tayo na nawa ang bawat isa ay makapagsumikap at makapagsumakit na sa tuwin ay unahin sa puso natin ang Panginoon. At muli po, pasalamat na walang hanggan sa Ama, sa katauhan ng kanyang kinalugdan, bilang ating minamahal na Apo Kunching, na sa pamamagitan ng katotohanan at buong pag-ibig na pagtupad niya, ay nararamdaman natin kung anong nasa ng Diyos para sa atin na hindi tayo masasakitan. At gayon din naman sa pamamagitan ng ating mga kapatid bilang kaibigan, na sa halip na tayo'y masakitan, namnamin natin ano ba yung layo ng Diyos sa pamamagitan ng kapatid na yon. Huwag tayong magdamdam, kundi bagkus ay namnamin natin kung alin ang marapat. Amen po ba? Salamat po, Ama, sa kaloob mong makapagbahagi ako ng karampot kung ano ang nasa aking damdamin. At muli po, ang awiting ito ay ipinagkaloob ng Panginoon sa anak na Teacher May, kung paano ang pamagat nito ay kaibigan. Mga minamahal ko mga kapatid, atin pong namnamin sa awiting ito, tila bagang ating Panginoon ang nangungusap sa atin. Bagamat luma ang awitin ay ngayon ko lang po ito
aawitin at galak po sa puso kong ialay ito sa ating lahat. Salamat sa Diyos bilang kaibigang matapat at sa mga kapatid natin bilang kaibigan na ibinigay sa atin ng Ama. Salamat sa ating minamahal na Apo Conching. Sino ba ang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko? Kaibigan mo ako. Sa akin mo sabihin ang problema mo at magtiwala kang di ka mabibiko. Kasama mo ako sa hirap at ginhawa at magtiwala ka tayong pagdurusa. Kapag nasaktan ka ay huwag kang susuko. Kahit may takot ka ay huwag kang magtago. Di ka nag-iisa, kasama mo ako. Tawagin mo lamang, di ka mabibiko. Kaibigan kita, kaibigan tuwina. Sino ba ang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko? Kaibigan mo ako. Ngayong nalaman mo na may kasama ka, hinding-hindi kailan pa man mag-iisa. Kasama mo ako sa hirap at ginhawa at may karamay ka sa iyong pagdurusa. Kaibigan kita, kaibigan tuwina. Sino ba ang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko? Kaibigan mo ako. Kaibigan kita, kaibigan tuwina. Sino pa ang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko? Kaibigan mo ko. Kaibigan kita, kaibigan tuwina. Sino pa ang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko? Kaibigan mo ako. Kaibigan mo ako. Kaibigan mo ako. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Maraming salamat po, Nanay Mirna. Muli po, pinagbigyan niya ako at higit po ang ating Panginoon.
Yun po ay nabigay sa kanya ng kagalakan sa kanyang pag-aalay sa ating Diyos na buhay. Sabi nga po niya, nasa niya na tuwing Lunes po, simula ng Linggo at tuwing Sabado, yung huling araw po ng gawain ay makapag-alay siya sa ating Panginoon. At higit nga po ang naganap pa sapagkat bukas po ay katapusan, pero wala pong gawain, kaya katapusan din po ng buwan nakapag-alay si Nanay Mirna. Muli, Nanay, maraming salamat po. Kung ninamnam po natin yung awitin, no, napakaganda po na ibig sabihin po ano man ang kaganapan sa ating buhay, maging ito man po ay mga pagdurusa, kabiguan, wala pong dapat ikabalisa, walang dapat ipangamba at ikatakot sapagkat po nandyan ang ating Diyos na buhay, ang ating tunay na kaibigan na maaari po nating malapitan at karamay sa lahat ng oras. Amen po ba? Amen po. Ang susunod ko pong tatawagin, wala po tayong tema po, ang lahat po ay malaya na magbahagi ng kadakilaan at kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Ngayon po ay binibigay ko sa inyo ang ating kapatid mula sa Baliwag. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa ating kapatid na si Lani. Magandang gabi po sa umagang ito. Hindi ko po alam na matatawag ako si ate talaga. Subalit, siguro po ang babahagi ko po sa inyo, siguro po kung yung ilan nagtataka po kung bakit po nagpupunta ako dito. Yun po tanda ng pagpapasalamat. Kasi po hindi niyo po na itatanong, 2006 po, napagaling po ako ni Apo. Babahagi ko na rin po sa inyo yun para po mas malinawan. 2005 po noon, na-hospital po ako kay Castro po. Halos, ano po siya, 5 or 6 na buwan po na parit-parito po ako kay Castro. Hindi po maano yung matukoy ko ano po yung sakit ko. Na-allergic po kasi ako sa gamot. Sandaling oras lang po nakatayo po ako, nakahiga, nagsasalita, talaga pong hinihingal po ako. Hinihimatay po, ganun po. Hanggang sa, siguro po sabi po ni Doktora Kaylaw, siguro kaanak, manampalataya ka. Kasi po talagang napakarami na pong naubos ng asawa ko tsaka po ng biyanan ko sa akin. Yun po, sabi po nung bali po bayaw ko, meron nga po daw dito sa Paligi kay Apo Conching nga po. Nagpunta po kami dito. Kasi po sabi nga po ni Doktora Kaylaw, manampalataya na daw po ako, baka po sa isang mediko ako gumaling or sa isang manggagamot. Yun pong time na nagpunta po kami dito, hinihingal pa rin po ako, hindi po ako makatayo ng diretso, kaya po paupot tayo po ako. Nung pong dumating na po kami sa dito, tapos po, adorasyon pa po nun Nung ako na po yung papila na po ako, tinignan po ako ni Apo Conching. Hindi pa po ako nagsasalita, alam na po niya yung sakit ko. Nagulat nga po ako nun Ginanyan niya lang po ako, tapos po, ginano niya po ako, hinimatay na po ako ulit. Tapos po, yun na po, sinabi niya sa akin na 9 na araw daw po ako ditong babanyusan. Yan po, sa awa ng Diyos po, nagtsaga po ako. Tapos po, gumaling na po. Sabi ko nga po, wala po pa talaga kako yung medisina pag talaga pong kailangan din po ng pananampalataya. Kasi po nun ayaw po akong gumaling sa doktor dito lang po pala. Kaya po, laki po pasalamat ko po kay Apo Conching tsaka po sa Ama. Yun nga po, nung pong magaling na ako, nakapagtrabaho na po ako ulit. Tapos po, dakila po talaga ang Ama, nagkaroon pa po ako na isang anak. Yun po. At saka po, ito po hanggang ngayon po, patuloy pa rin po ako nagpupunta dito kasi po, lubos po yung pagpasalamat ko. Ayun lang po at magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Katotohanan po, pag po tayo ay nananalig sa ating Panginoon, ang kagalingan po ay kakamtan. Bibigay po ito ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating minamahal na Apo Conching. Kaya papulit pasasalamat po sa Ama ay kanyang ibinabalik
Maraming salamat po, mahal na kapatid. Kanina po, ito po ay katotohanan na kung hindi pa po nagsisimula yung gawain kanina hanggang sa dulog po, na dito po ako sa may harap, ang bahagi po sa akin ay dahil kakaunti pa po yung tao, no, yung ating po mga kapatid, ang bahagi po sa aking kaisipan ay tumawag ka anak, may papasok daw pong babae na nakadilaw. Tumingin po ako pero wala pa. Nung pong nagjo-joyful na, buhay po talaga ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa dakong ito sapagkat may nasilayan na po akong nakadilaw at siya po pala yung gusto ng Ama na magbahagi ngayon sa ating lahat sa gabing ito. Kaya mga kapatid, palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa ating kapatid na si Melody po, Melody. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kanina po, habang nakaupo, sabi po ni Teacher May, magbahagi daw po ako. Pero nangangatog po yung dibdib ko. Sabi ko po dun sa tita ko, parang naiihi ako dahil kinakabahan po ako. At ayoko naman pong tumanggi dahil napakarami pong binigay na sa akin biyaya ng Panginoon na gusto ko pong ibahagi sa bawat isa na katulad ko na sa bawat araw ay nakakahulag po sa patnubay at gabay ng Panginoon. Ang mababahagi ko po sa inyo ay ang kadakilaan ng Diyos mula nang madako ako dito sa dakong ito. At napakalaking bagay po sa akin ang dulot ng Espiritong Banal. Tandang-tanda ko po noon, July 2, 2012, nang muli po akong madako sa dakong ito. Sinama lamang po ako ng aking amain dahil siya po ay may karamdaman na hindi po maibigay ng kagalingan ng doktor. Nung mga panahon po na yon, hindi po ako ganung kabukas. Kapag po nagmiminsahe ang mahal na Apo, para pong bola na patalbog-talbog. Wala po sa kaisipan ko, hindi po pumapasok sa isip ko. Ilang linggo po yun na parang ayaw ko na, gusto ko nang sumuko. Hanggang sa nagmensahe po ang mahal na Apo na mahihiling po ang lahat. Hiniling ko po sa Panginoon yun hanggang sa unti-unti pinaunawa niya po at pinabatid sa akin ng lahat ng kaganapan, lahat ng pangyayari sa buhay ko. At doon po, lahat ng tanong ko sa buhay na hindi mabigyan ng kasagutan ng kapwa ko, sa dako pong ito nagkaroon ng kasagutan sapagkat hindi nga po tao ang nagsasalita. At nung mga panahon po na yon, ako po siguro yung tao na pakiramdam ko po yung pangarap ko hindi ko maabot. Dahil nga po nahinto ako sa pag-aaral ko na ang tingin ko sa sarili ko makatatapos ako. Ako po yung gumagawa ng sarili kong plano sa sarili ko. Hindi ko po inaalay sa Ama hanggang sa yun nga po dumating yung panahon na hindi po ako nakatapos ng pag-aaral. Sabi ko, bakit ganun? Hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Yung pong gusto ko makapagyabang sa kapwa ko, sa kaklase ko. Yun po pala may mas magandang plano ang Diyos sa buhay ko. Na higit akong mapalad, higit akong binigyan ng magandang regalo ng Panginoon dahil nadako po ako sa dakong ito. Bilang kabataan po, masasabi ko na mapalad ako dahil isa ako sa naakay dito. Bagamat hindi ko man po naakay ang mga magulang ko dito dahil lagi po nilang katwiran, hanap buhay. Subalit, salamat sa Ama sa bawat araw. Sa bawat araw nakakaraos, kahit mahirap ang buhay,
At nagnanasa rin po ako na balang araw, maakay ko rin po yung pamilya ko dito. Hindi lang ako, hindi lang yung kapatid ko, kundi yung nanay at tatay ko. Sapagkat kumbatid lang nila kung sino ang nagbibigay ng pangangailangan namin sa araw-araw. Siguro po maiintindihan nila dahil po lagi nilang katwiran. Kailangan nila ng hanap buhay sapagkat sa bawat araw po, sapat-sapat lang po yung pong nakakabatid kung ano yung buhay namin. Subalit salamat sa Ama, sa bawat araw, sa bawat oras, hindi niya kami pinababayaan. Kung ano man yung sakuna o ano mang material na bagay na minsan nagigipit kami, ang Ama po kumikilos upang ang lahat ay magkaroon ng katugunan. Katulad nga po nung dapat mauoperahan yung kapatid ko. March po yun, March 7. Ito lang pong buwan na to. Ikinonfine po siya sa Isabela. Dahil nga po, 2 beses na po siyang nakumpine doon dahil meron daw po siyang appendix. Sa bilang tao po, wala po talagang pera yung mga magulang ko. At yung kapatid ko po, tama po naghahanap buhay, sapat-sapat lang po. Ngayon po, sabi po nung kapatid ko, uwi po siya noon, March 6 po ng gabi. Sabi po niya sa akin, nag-text siya. Sabi po niya, ate, dalhin mo ako sa mahal na Apo. Alam ko doon ako gagaling. March 7 po noon, pumunta kami dito. Sabado po yata yun sa pagkakaalam ko po. Sabi po ng mahal na Apo, yun nga daw po, appendix po. May pinainom po siya. Tapos sabi po ng mahal na Apo, ipa-ultrasound po. Ang sabi ko po sa kapatid ko, inaangkin ko, iinom ka muna sa loob ng 3 araw, Sabado, Linggo, Lunes. Yung Lunes ng tanghali na yon, aangkinin ko, walang makikita sa'yo, hindi ka maoperahan. Nung po Lunes na yon, nung Lunes po na yon, galing po sila ng ospital nung tita ko. Nakabihis na po ako dahil hinihintay ko na lang po sila sila sa amin para pumunta dito. Nung hinihintay ko po, pagbaba po nila ng motor, sabi ko po sa tita ko, ano yung resulta? Wala namang nakita hindi ooperahan yung kapatid mo. Sabi po nung nanay ko, talagang pag nanalig ka. Tapos sabi po ng kapatid ko, salamat ate, salamat kay Apo, sabi po niya. Kasi po nung unang punta pa lang niya, sabi po niya, ate, ba't ganun magsalita? Hindi naman kayang sabihin ng tao yan Sabi niya pong ganun. Tapos ba't iba yung tingin niya sa akin? Tapos sabi po ng mahal na Apo, bakit ka natatakot? Wala namang mangyayari, di ba? Sabi niya. Talaga po yung luha ng galak na napangiti po ako sa mahal na Apo. Kaya doon ko po napatunayan kung paano kumilos ang Ama sa dakong ito. Kaya sabi nga po, walang kalugihan. Sa totoo lang po, tubong-tubo po tayong lahat. Sapagkat ang Diyos po ay buhay sa dakong ito. Kaya sa bawat araw, bagamat kuminsan po hindi nakakapunta dahil binigyan po, may kaunti po akong hanap buhay na binigay ng Ama na makatulong man lamang po ng kaunti. Kaya po, kaya po nagsusumikap at nagsusumakit po ako na sa gabi po makapunta dito, kundi po makapunta sa araw upang marinig
at maisabuhay ang kanyang banal na aral. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat po, mahal na... Hello. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Kaya po pala siya inanyayahan ng Ama na magbahagi sa atin. No po, sapagkat napakarami pong kadakilaan, kabutihan, na ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Maraming salamat po muli, mahal na kapatid. At ang susunod ko pong tatawagin ay kung sa salitang tao po ay may tinatawag tayong partner in crime. Naku, hindi po maganda yon na po. Sa akin po, yung tatawagin ko po ay tinuturing kong partner in Christ. Kay Kristo po, no? Partner po kami kay Kristo sapagkat ako nga po yung naging daan upang ang kanilang katauhan ay gamitin ng ating Panginoon sa pag-aalay sa mga bata na aming pinaglilingkuran po sa aming paaralan. Kaya po, hindi ko na patatagalin, mga mahal na kapatid. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos kay Kuya Berhel Sulit Bustamante. Papuri at pasasalamat po, Diyos amang makapangyarihan, muli sa iyo pong kalooban na ako'y matawagan sa harapan. Hinihiling ko po ang iyong gabay at patnubay upang maisiwalat ko po ang iyong kadakilaan ng ayon sa iyong kalooban. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat sa gabing ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bagamat hindi po tayo ganun karami, subalit ang maliwanag nga pong sabi ng banal na Espiritu sa katauhan po ng mahal na Apo Conching, mayroong isa, dalawa, tatlo o higit pang nagkakatipon sa ngalan ng Ama, siya ay kapiling nila. Hindi lang po tayo isa, di lang po tayo dalawa, di lang po tayo tatlo, higit po tayo sa tatlo, kaya sigurado po nakapiling natin ang ating Diyos sa mga sandaling ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Muli po ang walang hanggang papuri at pasasalamat po ay aking ibinabalik sa ating dakilang Diyos na buhay sa bawat mga biyaya at pagpapalang aking nakakamtan, sa biyaya ng buhay at kalakasan, sa biyaya ng kagalakan at kapayapaan. Ang lahat po ng taglay natin sa kasalukuyang buhay, maliban lamang po ang kasalanan, yun po ay hindi sa atin, kundi yun po'y pahiram lamang ng ating Diyos na makapangyarihan. Amen po ba? Magandang umaga din po sa lahat nanunood sa internet. Walayo man po kayo sa dakong ito, subalit ang banal na Espiritu po ay abot kamay kayo at ang pagpapala ay kakamtin din po ninyo. Amen po ba? Nais ko lamang pong ibahagi ang naging pahayag po sa aking kaisipan sa nagdaan pong misyon sa Dakong Valenzuela. Sa mga hindi po nakakaalam, noong pong nakaraang Sabado po ay wala po tayong gawaing panggabi. Dahil po sa kadahilanan na nagdiwang po ang Valenzuela Chapter, Kapatirang Divine Mercy, Valenzuela Chapter ng kanilang 2nd year anniversary. At dahil po doon, ang buong Kapatirang Divine Mercy po sa pangunguna po ng ating minamahal na Apo Conching ay nagtungo po sa Dakong Valenzuela. At doon po sa pinaganapan ng mission, covered court po. So mayroon pong bubong, basketball court po, at dito po kami sa gitna ng court nagganap po ng gawain. At dahil po padapit hapon, palubog po ang araw, kahit po mayroong bubong yung pong pinaganapan ng gawain, unti-unti pong bumababa ang araw. Dahil po palubog na ang araw, dapit hapon na, so unti-unti pong bumababa. Hindi ko lang po alam kung napansin po ng mga kapatid kong alagad ang akin pong nasilayan. Dito po sa bandang side dito, magkakasama po kami ng kapatid na May, na Teacher May, at doon naman po yung mga pasyente halos. Ngayon po habang pababa po yung araw, nakakaramdam po kami ng pagkasilaw. Kanya-kanya po kaming takip ng muka para po hindi silaw, hindi umitim o ano paman. Dahil po malapit na po yung pagbaba ng araw, natatamaan po ang mata namin. Minithi ko po ngayon na magtakip dahil nasisilaw po ako.
Ang sabi po sa aking kaisipan ng banal na espiritu ay ganito, pasubali ko sa iyo anak, sulong pagmasdan mo ang araw. Titigan mo ang kanyang liwanag na taglay. Tinitigan ko po, hindi ko po kayang tignan ng matagal at ako po'y nasisilaw. Sino bagang makatatagal na ako'y masdan, na ang araw ay masdan at ang liwanag nitong taglay? Wala sino paman. Yan ako anak na minamahal. Liwanag na walang kamatayan, ni hindi kayang masdan at silayan ng sinuman. Amen po ba? Ako'y liwanag na walang makasisilay, kaya't ito ang kadahilanan kung bakit bumaba ang aking espiritong banal na mula sa kalangitan binaba sa kalupaan, dumaloy sa katauhan ng Apo Kontsing mong mahal, upang di nyo man ako nasisilayan sa pamamagitan ng kanyang katauhan, ako'y inyong mahawakan, ako inyong mahagkan, marinig niyo ang aking mga aral at maparamdam ko ang aking pagmamahal. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At yun po ang maliwanag na pumasok sa aking kaisipan. Totoo nga po, nakita niyo na po ba ang Diyos? Nakita niyo na po ba ang Diyos? Hindi po natin nakikita ang Diyos. Subalit nararamdaman natin ang Diyos. At sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu, di man po nating tuwirang makita ang Diyos. Subalit sa bawat dampi ng mga kamay ng kanyang kinalugdan, sa bawat salitang banal na ating napapakinggan, mga kapatid, ang Diyos po ay atin ang nakausap. Ang Diyos po ay atin ang nayakap, yaon po'y sa pamamagitan ng Espiritong Banal sa katauhan ng kinalugdan bilang mahal na Apo Kontsing ang pangalan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Una pa lang po yun. Pangalawa po, nung linggo po, nagsimba po kami sa simbahan po ng Birhen de los Remedios. Ang Birhen de los Remedios po, ang siyang patrona po ng buong lalawigan ng Pampanga. Heto na po, hindi po namin alam yung isang simbahan na aming tutunguhan, subalit malakas po ang aking kalooban na iyon ay aming matutunguhan. Heto na po, pinalad po kami na makasama ang banal na espiritu sa katauhan po ng mahal na Apo Kontsing na dumalaw po sa simbahan ng Birhen de los Remedios. Pagdating po namin doon po sa sa pribadong simbahan ng de los Remedios, kasi po nasa palasyo po siya ng Arsobispo ng Pampanga. Pagdating po namin, linggo po yun. So ang mga simbahan po kapag linggo dapat po ay punuan. Alam nyo po yung simbahan na aming tinunguhan para pong inihanda para sa amin. Wala po kaming inabutang taong marami, kundi inabutan lang po namin ay isang pari na nagbibinyag at ang mga ninong at ninang. Eto na po, pagpasok po namin ng simbahan, pinapayungan po namin ng mahal na Apo at magkahawak po kami ng kamay. Salita po ng salita yung pare, English po, hindi ko po masyadong maintindihan kasi po English. Salita po ng salita. Habang ang mahal na Apo Kontsing po ay palakad, alam nyo po, sa dami-dami po ng sinabi ng pari, nung pong tumapat ang mahal na Apo Kontsing doon sa batang binibinyagan, ang sabi po ng pari, O God the Father, send us your Holy Spirit. Sabi ko, napakaraming salita. Bakit nung tumapat si Apo dun sa bata, dun sinabi ng pari na isugo mo ang iyong banal na espiritu? Mga kapatid, isang patotoo po na ang katauhan ng mahal na Apo Kontsing ay hindi isang taong literal lamang, kundi ang kanyang katauhan ay naging templo, luklukan at lukuban ng Espiritong Banal. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ito na po, ang altar po ng Birhen de los Remedios, halimbawa po yung de los Remedios, yan po si Divine. Sa taas po niya may Kristong nakapako, yung Santo Cristo del Perdon, at meron pong imahen doon, meron pong imahen. Imagine niyo po lahat po ng imahen ay may kurtina. May kurtina po, pare-pareho po sila ng kurtina. Pagluhod po namin sa altar, bigla po ngayong nakaramdam po ako ng malamig na pakiramdam. At narinig ko po yung paghinga ng mahal na Apo Kontsing na bigla na po ngayong umawit ang espiritu ng mahal na ina sa kanyang katauhan. Bumaba po ang banal na espiritu ng Birhen de los Remedios sa kanya at umawit po siya ng himig. Alam ko po'y nananabig ang bawat. So yung po bang himig na ganun po.
Tapos po yung bibig po ng mahal na Apo Conching, bagya-bagya pong bumubuka, na minisahihan po kami ng napakahaba. Alam niyo po, napakaliit ng boses, pero buong simbahan po nasakop nung tinig na yon. At yung pong kurtina, nung nagmimisahe po ang banal na espiritu ng mahal na ina sa katauhan ng mahal na Apo Conching, humahampas. Gumagalaw po yung kurtina, na nung pagdating po namin ay hindi gumagalaw. 4 po yung poon. Katakataka po na ang kurtina ng mahal na Birhen ang siya lamang pong gumagalaw. At yung 3 pong kurtina ay para pong pinekat na ayaw gumalaw. Alam nyo po, hampas po ng hampas, nagtinginan kaming lahat. Meron po kaming isang kasama na hindi nakakita. Subalit bigla pong nagpakita sa kanyang gumalaw. Nung natapos po ang mensahe ng mahal na ina sa katauhan ng mahal na Apo Conching, gulo-gulo po ang kurtina na maayos at hindi na unabis na gumalaw. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At eto na po, siyempre po bilang tao, sabi namin, baka kaya may electric fan. Baka kaya may pagdadaanan yung hangin. Alam nyo po, pumunta po kami sa likod ng altar, baka may pahiran na nagpapahid, baka pumasok. Alam nyo po yung altar, nakapekat sa pader, nakadikit, kahit isang hangin walang makakapasok. At nangusap po ang mahal na ina sa katauhan ni Apo, ang sabi po, anak, bakit kayo nagtataka? Pinatunayan ko lamang na buhay ang aking espiritu. Palakpakan po natin ang ating mahal na ina. At eto na po, pumunta na naman po kami sa Kristong nakahiga. Nagmensahe naman po doon ng Espiritu ng ating Panginoon sa katauhan ng mahal na Apo Conching. At kaming lahat po ay ginawaran ng bendisyon. At pagkatapos po nun may tinunguhan kami at tumungo po kami ulit sa isang simbahan. Alam nyo po, sa magkahiwalay na simbahan na aming tinunguhan, ang 2 imahe na aming pinuntahan, pareho pong asul ang kulay ng kasuotan. At doon po'y nangusap ang banal na espiritu sa aking kaisipan at ang sabi po, kung papaano kung pinahintulutan ng asul na kasuotan ni Mariang kalinis-linisan. Asul ang kahulugan ay tagumpay. Mga anak na minamahal, anumang balakid ang inyong pinagdaraanan, kung ang Ama na aking tinatawagan at ang Kristong anak kong minamahal, ang inyong pagtitiwalaan, anong hirap ang di mapagtatagumpayan at anong balakid ang di mahuhulagpusan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, at doon po ang kahulugan po pala ng Birhen de los Remedios. Remedyo, paraan, solusyon. At doon po ang panghuling mensahe sa amin. Ano man daw po ang mga pinagdaraanan sa buhay, tulad ng pangalang Birhen de los Remedios, ang lahat ay may solusyon, ang lahat ay may paraan, at ang lahat ay may remedyong nakalaan. Magtiwala ka lamang ng buong katapatan, ang Diyos ay magbibigay ng karunungan upang mapadaloy ang kapangyarihan at anumang pinagdaraanan ay ganap mahulagpusan. Ang lahat po ng aking sinambit ay tinuran ay di ko po karunungan, kundi karunungan bigay ng Espiritong Banal na mula sa aking pinagmulan. Apo Conching ang pangalan. Kaya po sa ating lahat, nawa po, patuloy po tayong magdalanginan, na naway patuloy tayong maging matibay, na ilunsad ang kabanalan, na ang Diyos ay buhay, na bumaba mula sa kalangitan, patungo sa kalupaan, dumaloy sa katauhan. Apo Conching ang pangalan upang ating maramdaman ang wagas na pagmamahal. Muli po, maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa lahat po na